sa pumunta sa aking opisina noong September 4 Yes, Mr. Chair. at kayo ang nagsabi na hindi nyo kayang install despite the fact na nag-commit ang Undersecretary Cabral na mag-install po kayo dito sa computers ng Blue Ribbon Committee at yung isa po ay sa aking opisina para kapwa tayo magbantay. Yes, sir. Kasi gusto naming tingnan din, bantayan bawat projects. Kasi ako po yung natuwa dahil sinabi nila real time. Apo. Talagang real time. Ibig sabihin, pag pinindot mo pala, ilang projects ang dapat nating tina sa Bulacan, makikita natin. Real time, kitang-kita natin kung tapos o hindi. Apo. Only to realize and be sad by say, hindi pala pwede dahil kailangan namin ng direct server. Kailangan pa namin ng satellite. Tama ba yun? Mr. Chair, let me explain po, Mr. Chair. No? So, Mr. Chair, yung ating pong PCMA, Mr. Chair, it also utilizes other applications po ng department. Among others po, we have, sir, yung ating Active Directory and we also have, sir, yung database ng personnel. Yung binanggit po ninyo kanina, Mr. Chair, kung bakit nakaka-access yung ating mga project engineer is because nasa database po sila, sir, ng department as empleyado po ng department. So kapag login po nila sa PCMA, Mr. Chair, i-check po muna, sir, kung nasa directory po sila ng department and kung sila po ba yung project engineer as per dun po sa ating personnel database. So yun po, Mr. Chair, yung in-explain ko, Mr. Chair, when we went to your office to install na hindi po siya outright, Mr. Chair, na mailalagay because of those dependencies. In addition po, Mr. Chair, to clarify also, yung sinasabi po na real-time, Mr. Chair, real-time po siya in a way na kapag nilagay po ng project engineer yung accomplishment or yung progress, makikita po ito sa central office. So dependent tayo kung anong ilalagay ng project engineer. Yung mag-i-encode sa PCMA, tama? Correct po, Mr. Chair. So kung nilagay niya litrato na peke, yun ang makikita yun po natin. yung lalabas, Mr. Chair. O kaya pala, ito. Apo. Nakakita na tayo ng 2 o 3 certified ghost projects at binigyan pa tayo sa opisina ni Yusek Bunuan at Yusek Kati, meron pang 15 na nakita na walang structure. Ibig sabihin ay ghost projects. Sa makatwid, kung ang PCMA specifically ay talagang kahit papano ay nagagamit ninyo, paano nagkaroon ng 3 ghost projects na ngayon ay na-validate na natin? Namin ito sa DTI, nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number 2, kinalaunan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng gobyerno. Number 4, hanggang dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Number 5, ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay makakakuha kami ng proyekto. Number 6, dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya, dala ang pera namin mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari, pero hindi nila ito pinansin. Kahit ganon, hindi kami sumuko. Gusto ko pa rin gawin ng tama ang negosyo, kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na mayroong maayos na paggagawa, di kalidad na resulta at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction. Kaya minabuti namin mag-asawa na
mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Interjection, Mr. Chair. What is the interjection? Salamat, Mr. Chair. Kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong, but hopefully pagbalik ay nandito pa rin sina Mr. and Ms. Diskaya dahil meron din po akong mga tanong para sa kanila. Oh yes, so Salamat we'll po, make sure Mr. that they Chair. will be here for your questioning. Mr. Chair, point Yes. of order. Bakit hindi na lang tayo bigyan ng kopya ng sworn affidavit imbis na basahin na lang niya so we can para himay namin yung kanyang sworn affidavit. We will make sure that all the in order to members will save be time, given a copy, but the chairman is asking them to read it before us for the record. in order to save time, Mr. President, because we have been here since 9 o'clock. We already spent 2 hours and not even one of the senators have asked questions addressed to the resource persons present. I beg the indulgence of the good senator, but it is for the record. This is a sworn statement, at from this statement, kailangan dito sila matanong na mabuti. Proceed. Pakibilisan nyo lang para makatipid tayo ng panahon. Ngunit nung nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff na mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo ng mambabatas. Noong una, sinubukan naming labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Magandang umaga po, Mr. Chair at kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo po kay Senator Rodante Marcoleta. Diretso na. Number 15, sorry po. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan,
Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPW's Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPW's Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPW's Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPW's North Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPW's Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPW's Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWs na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Leandro Jesus Madroño of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects.
Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng butihing Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Vizcaya, nagsasalaysay. Notaryado po. For the record, this sworn statement was notarized by a certain Attorney Reynaldo F. Segubiense, PTR number 246726, January 4, 2024. Hanggang ang MCLE ay 2025. This was notarized on September 6, 2025. Mr. Chair. Mr. Pacifico Vizcaya and Cesaria Rowena Vizcaya, meron pong pirma sa inyong respective na pangalan. Ito po ba'y pirma ninyo? For the record lang. Yes po, Chair. Thank you. Mr. Chair, can we ask a copy? Every member of this committee. Yes, we will do that. Pase-xerox po natin ito para lahat po ng miyembro ay bigyan na kita ng kopya kagad. At saka meron akong mga ilang pa rito si Senator Jinggoy, Senator Rapi, isa na lang ang natira kaya pase-xerox natin ito. Bigay mo na lang sa kuya mo. Kuya mo naman si Senator Rapi. Ikaw na mag-share na muna kayo. So, sino po ang gustong magtanong habang base po dito sa sinumpang salaysay na ito, sino po yung gustong magtanong sa kanilang dalawa? Mr. Chair. Senator Erwin. Una ko pong tagatanungan dito po kay Ginoong Pacifico Vizcaya. Nabanggit niyo itong mga pangalan po ng mga congressman. Sila po ba mismo? Mukhang dalawa lang po yung binanggit niyo na personal ninyong inabot yung pera. Itong mga napakadaming pangalan na binabot ninyo, paano po ibinibigay yung parte nila, yung komisyon na sinasabi niyo 25%, 30%? Sino po? May tao po ba? May bagman po ba? Kadalasan po, ako po ang nagbibigay o minsan po may inuutusan po ako, nagtatawagan lang po kami para sa hinihingi. Maaari mo po bang ibigay sa amin sa komiting ito ang pangalan ng mga pinag-aabutan ho nyo ng pera kung hindi mismo yung mambabatas ang inaabutan ninyo? Maaari po ba or litrato man lang parang malaman ho natin kung sino pong inaabutan po ninyo ng pera? Kay Terence Calatrava po, nag-usap po kami nito sa kanyang condo po sa Makati. Tapos ang inuutusan na lang po niya na kumuha po ay si Diane Tan. At saka yung kasama pa po si Andrew po ang pangalan. May mga contacts number po ako. Sila po ang tagakuha sa office. Pero iba-iba po ito. Iba-iba po itong mga bawat congressman. Iba-iba po yung kumukuha. Tama po ba? Opo, makadalasan po parang mga COS nila or mga pinagkakatiwalaan nilang tagakuha lang po. Opo. For example po, si Kong Roman Romulo naman po. Kadalasan po si Kong Roman Romulo, ang tagakuha po niya si tagakuha niya si Ma'am Engineer Angelita Garucha, empleyado ng DPWH yun. Tapos pinalitan naman po yun ni DE Aristotel noong 2025, District Engineer po siya ng DPWH First Metro. Pare-pareho po ba, Mr. Chair, yung komisyon, or whatever you want to call it, kickback, ang hinihingi po or magkakaiba? Ibang isang mambabatas ganito ang presyo or halos standard po ang hinihingi nila at magkano po ba yan? Isa lang po ang pattern. Basta insertion or ang program po, 25% po lagi. Insertion or ang program, 25% po yon. Opo. Para po kanino raw? Para po daw po kay, lagi ko narinig ang salita nila kay Saldico at saka kay Speaker po, ang narinig kong salita. Alright, Mr. Chair, I have no further questions. Mr. Chair. Senator Jinggoy. Mr. Chair. Mr. Curley,
lahat ba itong mga binanggit mong pangalan na karamihan ay mga kongresista? Lahat ito, 25% ang binibigay mo? Kadalasan, opo. Wala bang mismo ang kongresista mismo ang pumunta sa'yo at binigyan mo ng pera? Ano po, kadalasan po, nag-uusap lang po, nag-uutos lang sa COS, pero kadalasan po, ang for example, si Kong Rillo, kadalasan po, binibigay ko po yun pag nagiinuman kami, o di kaya, yung tao po niyang si Bogs Magalong ang pumupunta. Pinipick up. Sino-sino pa dito sa mga nabanggit mo mga pangalan na kongresista na talagang sa kanya mo inabot sa'yo? For example po, kay Kong Madronya na lang. For example, ano po, mismong siya po ang pumunta sa office namin at syempre pagkatapos po noon, tao na lang po niya ang nagdala ng bagay, kotse at saka personal ko rin pong dinoposit yung ano. Sino yung congressman? Kong Madronya po. Madrona o Madrona. Eliandro Yung Madrona. sa Romblon? Romblon po. For example, okay. For example po, ito na lang, si Kong Marcelino Teodoro ng Marikina. Ang tagakuha naman po nito sa akin ay si Bell Construction. Kasi ang nangyari po nito, pina-mutual terminate po niya yung mga project na napanalunan ko. Dahil, ano po, hindi po ako nagbigay. Kaya ang nangyari po nito, napilitan na lang po akong magbigay para i-award ulit sa panibagong ano po, bidding. Pero na mutual terminate na po yung project. So, nangyari po nito, mataas, siyempre, pero hindi 25%. 18% lang po. Meron po ba kayong resibo, Mr. Chair, na not resibo actually, na corresponding document na naibigay mo na itong komisyon ni ganito o wala? Wala po resibo kasi hindi naman po sila paperless, paper trail. No paper trail po lahat ng transaction pero meron po kaming voucher. Ang voucher po namin, ledger po pala. Ledger, wait, based on ano po? Ano bang sinabi ko sa ano? Dala mo yung ledger mo? Dala mo yung ledger? Hindi po, hindi po. Binibigay mo? Hindi po. Ledger lang po yun sa office namin. Yes, pero siyempre po, pag pinapirma po namin sila, hindi sila pipirma doon. Kumbaga, para matandaan lang po namin na nung panahon na to at araw na to, nagbigay kami ng ganitong halaga. For our, siyempre, para malaman po na, records lang po namin. Mr. Chair, I move that we subpoena that ledger, Mr. Chair, so that we'll have a copy here in the committee, Mr. Chair. Yes. Pwede mo bang ipadala sa amin kung ano man ang tawag ninyo, kung ledger, anything that will indicate the payment of the alleged commission to each and every member of Congress subject of your sworn statement? Ang dala ko lang po dito ay summary lang po ng mga ledgers. Yeah. For example, Office of Presidential, ano bang ibig sabihin? OPAB, ibig sabihin Office of the President Areas Visayas, parang ganun yata ang ibig sabihin ng OPAB. If I may, Mr. Curly, yung record mo ba nagsimula anong taon? Actually, 2022 po lahat nag-start itong record po nito. What about before to 2022? Wala ka record? Hindi ka... Wala pong, hindi po kami nagre-record kasi sumasali lang po kami yung sumasali sa bidding at nagpapadyaryo. So, Mr. Chair, I move that we subpoena duces tecum all the documents or the ledgers that are in possession of Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, I seconded, Mr. Chair. Mr. Diskaya, narinig mo ba yung motion ni Senator Jinggoy? Kailangan ninyong ipadala sa Blue Ribbon lahat ng mga mapagbabasihan nating kung ledger man ang tawag nyo, kung ano man, hindi namin alam ang nomenclature, pero mapagbabasihan na pwedeng matukoy na nagbibigay nga kayo ng komisyon sa mga taong binanggit nyo sa inyong sworn statement. Mr. Chair, ang dala ko lang po ngayon ay summary hindi po. ngayon, basta kailangan maipadala ninyo lahat ng dokumentong pinagsasaligan ninyo, pinagbabatayan ninyo ng pagbibigay ninyo
nung alleged commissions. Magagawa po ba ninyo yon? Kailan po ninyo gagawin? Asa po, ipapaasa po namin. Sige po, salamat po. Other members who, Senator Rapi, baka meron kang may tatanong ngayon. Sige. One question lang para dito kasi iba sana yung topic ko eh. Tuwing kailan po kayo nagbibigay ng parte nila? Was that before before the project is accomplished or after the project has been accomplished? Kadalasan po, Mr. Chair, kadalasan pag na po, yung ma-award yung project. Ibig sabihin po, hindi po i-award sa iyo ang project kapag hindi ka po nagbigay. So ibig sabihin advance? Opo, parang ganun po. Minsan naman po, pag may notice to proceed na, hindi ka nila pa kakolektahin, o di ka gagawan ka ng right-of-way project, right-of-way problem. Ibig sabihin, parang mutual termination ang kakarapin mo, right-of-way problem, at saka hindi ka makakolekta kapag hindi ka po, yung niloko mo sila. So in other words, pag nakapag-advance ka na, sigurado na makukuha mo na yung project. Sigurado po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Senator Erwin. opo, nagre-request po yung mag-asawa ng kanilang seguridad dahil natakot daw po sila. Ano ho bang plano ng komite na ito? Napakaganda po ng inyong itinanong. Bago ko po kasi nung matanggap ko po itong sworn statement na ito ay kagad akong nakipag-ugnayan sa ating Department of Justice at doon po ay sinabihan ako ng ating kalihim, Boyeng Rimulya, na pakisabi mo kanila na wag silang mabahala at nakahanda naman ang ating kagawaran kung sakasakaling sila ay mapatunayang hindi naman most guilty kasi po ang tuntunin sa ating state witness law or protection program, kailangan po mapatibayan natin na ang mga nag-a-apply ay hindi most guilty. Ibig sabihin, guilty ka, ngunit hindi ikaw ang pinaka-guilty. Kasi kung kayo po yung talagang pinaka-guilty, hindi po kayo mag-qualify. Ngayon, ang sabi niya, you can tell them that you can, meron silang provisional immunity na hindi naman sila basta-basta uusigin na lang. Preparation na po ito sa pag-apply nila sa ating state witness program. Ganun po yung kanyang kasiguruhan na kanyang sinabi sa akin. Kaya yun po ang aking may tutugon sa inyo ngayon. Mr. Chair. Senator Bato and then Senator Sherwin. Thank you, Mr. Chair. Unang-una, I would like to thank the Diskaya couple for giving everything that they know to this committee. I just would like to advise the Diskaya couple, Mr. Chair, na kung meron mang bulletproof yung sasakyan ninyo na yung magaganda sasakyan, gamitin na ninyo. Sa dami na pagbaba sasakyan ninyo niya, ngayon dito, gamitin ninyo. Because I'm very much concerned sa iyong security dahil sa bibigat ng mga pinagsasabi nyo dito, hindi niyo alam, kahit na yung congressman na binanggit ninyo, walang interes sa buhay nyo. Merong gustong sasakay, halimbawa mga taga-kaliwa o mga NPA dyan, para guguluhin itong Pilipinas, aambusin kayo, tapos ituro doon sa mga congressman, gulo na ang Pilipinas. Baka magiging Indonesia tayo nito. Kaya mag-ingat kayo, I advise you to take all the necessary precautionary measures as far as your safety is concerned. Ngayon, tanungin ko kayo, meron kayong sinabi na isang congressman o ilang congressman ba nagsabi na kaya ganito kalaki ang SOP na hiningi namin sa inyo, 25% to 30%. Dahil hindi lang sa congressman ito, hindi lang ito sa akin, kundi binibigyan namin si Congressman Saldico at saka si Speaker. Alam ba niyo kung ilang porsyento dito napupunta kay Speaker, ilang porsyento napupunta kay Saldico sa 25% na ito? Wala po. Dahil ang narinig ko lang po ay para lang po kay Saldico at kay Speaker. Yun lang po ang narinig ko, yung 25%. Pero wala na po akong idea sa iba. So, ma-presume natin by this committee, you want to make us believe that yung 25% na binigay mo doon sa congressman, lahat yun mapupunta kay Saldico at kay
Speaker o mayroong naiwan sa kanya? Narinig ko lang po sa bibig po ng mga kausap ko na mga politikong personal ko pong nakausap. Kasi yan po ang lagi nilang pinagyayabang. Lalo pag may lasing na po akong kausap na na politiko. Siguro mo ito dahil alam mo, Teka muna. this is not a laughing matter. Teka muna. This is not a laughing matter. Teka This muna is a very kasi serious- baka mamaya lasing yung kausap mo kaya niya nasabi yung 25%. Pag tinatawagan din po ako, lagi din pong pinagmamayabang na pinahihingi na po sa taas. Sa taas. Kahit hindi sila lasing, ganun ang Yes po, sinasabi. pinahihingi na po at pinakukuha na. At nagmamadali pa kami, halos magkandara pa kami kung saan namin kukunin at uutangin. At katunayan nga po, yung inutangan na po namin ngayon ay yung bangko po ay sinara na po. Pero sinasabi nila, kaya ganito kataas, 25%, sabagat ibang bahagi nito ay napupunta kay ganito at saka kay ganito. Pero wala ka namang kakayahan para suriin mo kung talagang naibigay kay ganun at saka kay ganun yung party niya. Tama? Yes po, Your Honor. Basta kinuha niya lang, kaya ganito kataas sapagkat ipinakikita niya sa iyo na hindi lang para sa kanya, sapagkat meron pa rin siyang bibigyan. Ganun ang napagkakaintindi mo. Ang danilig ko po sa kanila ay sa 25 na yun, wala pa siya doon. Wala pa siya. So wala pa siya ron. Opo. Solid yun sa taas, hindi yun sa congressman, ha? Yun po ang mga 25 narinig sa ko taas. madalas. Yun lang po ang narinig ko madalas. Kung ano lang po ang narinig ko na 25, wala pa daw sila doon. Wala Ibig sila sabihin, doon. Opo. Kay speaker at kay Saldico lang yung 25? Yun po ang narinig ko lang. Imposible. Are you done, Senator? Meron ka bang pictures? Thank you, Mr. Chair. Thank you. Vizcaya, Senator Sherwin. one word. Meron ka bang litrato ng mga bagman nila? Pictures o Kadalasan po, CCTV? maingat po sila at ayaw nila. At syempre kami naman po ay ayaw po naming ma-intimidate naman po sila. Opo. Saka ayaw po nila. Kadalasan po, syempre ang pagtatag po, kadalasan sa office o di kaya sa hotel, kinukuha. Pero kaya mo silang i-identify kung sakasakalin dumating sa pagkakataon na yon. Yes po, Your Lahat Honor. ng kumukuha para sa kanila, allegedly, kaya mo silang kilalanin, i-identify, sapagkat kilala mo sila. Yes po, Your Honor. Mr. Vizcaya, sigurado ako i-deny yan ng mga pinangalanan nyo. No? Sigurado, 100%. Pero ba kayong iba pang mga ebidensya na magpapatunay na sila nga ang tumanggap, sila ang kausap nyo, tulad nga yung CCTV or meron bang mga deposit slip or merong mga any evidence na magpapatunay na itong mga pinangalanan nyo kanina totoo 'yon? Ledger lang po at saka yung parang voucher po 'yun. Opo. Pero hindi niyo nila pinirmahan 'yun. For our records lang po 'yun. At pangalawa po, ang talagang tunay na pinaka-ebidensya po ay talagang natuloy yung project. Kasi pag hindi ka po nagbigay, mutual terminated o di kaya right of way problem ang kakaharapin mo o di kaya mararanasan mo ang lahat ng hindi mo mararanasan tulad ng hindi ka makakolekta kasi protected po sila ng mga ano po. Pero ang congressman, wala naman silang kinalaman sa implementation ng project. Post-enactment yun eh. So hindi nila pwedeng sabihin may right of way problem ka, meron kang pwede nila i-terminate yung bidding. Ang pwede lang mag-terminate ng bidding ay yung district engineer. Pag tinanggal po nila si district engineer o di ka sa regional director, mamimili na lang po yung director at saka DE. Patanggal ka o sumunod ka sa pinagagawa ko? Ang congressman, hindi naman niya pwedeng pakialaman yung implementation ng project. Regional lang at district engineer. Opo, tama po. Tama. So paano niya papakancel yung project ninyo kung hindi niya kontrolado yung implementation? Ano po, tatawagan lang niya yung DE at RD para singilin po. So ibig sabihin nito mga politiko, may control dito sa RD at DE. Siguro 100% po. 100% yun. Mhm. At sa pagkaalam mo, itong DE at RD na may control sila, meron ring kinukuha dito sa mga proyektong nabanggit mo, itong mga proyekto, itong mga politikong nabanggit mo. Itong DE at RD. Ano po, I invoke my rights po. Kasi po, sinabi mo na yung mga politiko, sabihin mo na lahat. Hindi po, I invoke my rights po kasi syempre natatakot din po kami sa aming kaligtasan, wala pa po kaming protection. At saka po, I invoke my rights kasi po
tag doon yung session na, ang tag sa session na, Executive session ko lang po siguro kung Pwede yun. gusto niyo kwento ko Mag-request sa ka na inyo. lang ng executive session. Opo, sa mga ganyang klase po ng bagay. So Opo. yun ang tama. Kasi sinabi mo na lahat. Bakit Opo. i-invoke mo pa Kasi yun? ang nilista ko lang po dito, Mr. Chair, is yung 25% lang Kung po. magte-tell all ka, lubusin mo na. Mhm. Diba? Andiyan na tayo eh. Mhm. This connection, I think, Mr. Diskaya, Mr. Chairman, just to finish lang, Mr. Chairman. Hindi, kailangan ko lang masabi Ay, ito. sige. Kasi sa Republic Act 6981, Section 4, ito yung batas natin, may kinalaman sa paghingi mo ng proteksyon na maaaring makatulong sa inyo. Sinasabi yung ganito, witness in legislative investigations. In case of legislative investigations na nangyayari nga po ngayon, in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed when in its judgment there is pressing necessity therefore, provided that such recommendation is approved by the President of the Senate. So kung gusto mo na mangailangan ka ng protection, ang committee ito sa pamagitan ng ang aming kakayahan, irerekomenda natin sa Presidente ng Senado at kapag ka ito'y kanyang pinirmahan, ay magkakaroon ka ng protection na nilalaman ng batas na ito. So pumapayag ka. Yes po, Mr. Okay. Chair. Proceed. Mr. Chairman, may I move to also subpoena the district engineers and regional engineers in connection with the politicos that were mentioned earlier? Dahil alam naman ho natin na mambabatas ho, bawal makialam sa implementation ng project. That's post-enactment, which is unconstitutional. Pero parang lumalabas ho sa kwento ni Mr. Diskaya, may control. Tama po ba? Can you confirm that? May control yung politiko doon sa implementation ng project. Yes po, Your Honor. Which is unconstitutional, Mr. Chairman. So maganda marinig na ho natin diretso sa district engineer at sa mga regional engineers itong ginagawa nilang collusion. Parang may collusion eh. Merong sindikato na between the politico and the district engineer and regional engineer. At the same time, Mr. Chairman, there was a request for executive session. May I also suggest to pursue that executive session without prejudice to informing the public on that information if we find that the public needs to know that information. Kasi ako naniniwala, Mr. Diskaya, sinabi nyo na lahat eh. Tuloy na natin to in the name of the truth. Diba? In the name of justice. In the name of fighting corruption. Kasi kung itatago natin to, wala ho talagang pupuntahan to. But we will allow you, with the permission of the chairman, may executive session without prejudice. Kung ma-determine namin na kailangan malaman ng publiko, then dapat ulitin natin dito. Upon may advice po ng lawyer ko, sige daw po. Ano yung sige? Ano yung sige? Sige po. Ang tanong niya, No. Pwede po sabihin ngayon dito. ang tanong ni Senator Gatchalian kung Sorry po, Mr. Chair. Willing naman po ako na kahit dito na pag-usapan. Mhm. Pangalanan mo yung mga district engineer, regional engineer na merong kasindikato yung mga politiko. Pinangalanan mo na yung politiko eh. Di tuloy mo na. Mr. Chair, I agree with the manifestation of Senator Sherwin. Please do not be selective. Pag binanggit mo na, nagbanggit ka na ng mga kongresista, mga ibang personalidad, banggitin mo na lahat. Nandito ka na eh. Meron ka pa bang babanggitin bukod sa mga nabanggit mo na kanina initially na mga opisyales ng DPWH? Mr. Chair, ito lang po kasi ang mga personal po ko pong mga hindi ko po kayang banggitin yung experience po ng ibang mga contractor po. Dito lang po sa experience, personal knowledge ko lang po. Sige, bigyan mo lang kami ng kopya kung ayaw mo banggitin. Pwede ba? Nandito na sa kanyang sworn statement. Okay. Di ba meron na rin siya sa sworn statement? Nabanggit na yung iba. Yung mga ibang personalities. Yung mga ibang personalities. Hindi mo ba kaya banggitin? Nandito lang po sa loob ng aking sworn statement po lahat. Dito lang yun eh. District Yung mga pangalan. engineer. Nandito rin po. Dito na rin. District engineer, regional engineer. Yung mga nagsasabuatan para ipiting ka at
I guess lutuin na rin yung project. Ito po, pwede ko pong Sige po, bakit kung sino po yung mga congressman, sino po ang mga district engineer na nakakasakop doon sa lugar ng congressman po na yun na hindi na isulat dito, pwede ko pong pangalanan. Sandali lang, may binanggit ka kanina rito sa paragraph 22. Halimbawa, si Regional Director Eduarte Virgilio ng DPWH Region 5. Nandito ba siya? Wala po. Ayun, nandito pala eh. Andyan pala. Pagkatapos nabanggit mo rin si District Engineer Henry Alcantara, DPWH Bulacan East at Bulacan First District Engineering Office. Nandyan po ba? Nandito din po. O yan. Senator Gatchalian, nandun yung dalawang opisyalis ng DPWH na binanggit niya sa paragraph 22 ng kanyang sworn statement. Oh, paupoy na kaagad dito. Paupoy na kaagad. Oh, Comsec, administer mo na yung oath. Hindi, dito. Dito sa bago. Mr. Diskaya, magkano yung pinakamalaking halagang o commission na binigay mo sa isang personality? Kadalasan po, for example, pangalanan natin si D.E. Henry na lang muna. Hindi, si R.D. na lang muna. Hindi, si D.E. Henry ng Bulacan First. Henry what? Ano apelido? Henry? D.E. Henry Alcantara po. For example, binibigay po namin yung 25%. Opo. Para po dun sa kay ano daw po, kay no, hindi daw. Narinig ko. 25% hindi pa po kasama yung parking. 5 kasi ang parking o pass-through. Meron ka dito sa number 28. May binigyan ka raw 30%. Yun ang malaki. Yun ba pinakamalaking naibigay mo, 30%? Yun naman po kay Kong Roman Romulo po yun. Para kay Kong Roman Romulo, sabi ni D.E. Aris, bali, kaya po naging 30 yun kasi 25% para sa taas at 5%. Sino ro yun na sa taas? Kadalasan po, open secret naman po ito eh. Secret na open. Ano po, ang tinuturo nila madalas si Saldico at saka si Speaker po kadalasan ang sinasabi nila. Opo. Okay. Tapos yung 5% naman po para po kay Congressman Romulo pag insertion. Pag hindi naman po insertion, NEP, mabababa ng kapiraso. Yung pinakamalaki, 30% yun na shell out mo. Kasi po kasama na po doon yung insertion. Yung parking fee o pass-through. Kaya naging 30. Yes, I understand. Kaya nga, yun ang pinakamalaki. Kasi yung ordinaryo, 25%. Correct? Opo. Alright. Nandito na si Mr. Chair, may masingit lang ako, Sen. Tanungin ko lang si Curly Diskaya. Mr. Chair, so kung 30%, may 5% parking, 35%, ilan na natitira sa proyekto? Hindi po. Kanina po, kaya pinagsama po yung 30. Kasi isang hingian lang po ang ginawa ni D.E. Aris at pinabigay na lang doon sa secretary na si Secretary Ann. So ngayon po, bali kaya naging 30 yun kasi 25% doon para sa taas. Tapos yung 5% doon para kay Kong Roman Romulo as insertion. Yun lang? Parking fee, sorry. Oo. So, kaya pag pinag-plus mo po yun, naging 30 kasi isang hingian lang ginawa. Wala na kayong nilalagyan pa na iba na binibigyan sa LGU maybe para pirmahan yung mga kung ano man yung kailangan pirmahan para matuloy yung proyekto? Sa LGU, kadalasan wala po. Wala na, walang pakialam doon. Magkano po ang kinikita nyo naman? Kung binigay nyo 30%, magkano po ang binabawas pa ninyo doon sa, for example, 100 million, 30% po yan, that's about 30 million. So may 70 pa. Magkano po yung, syempre, tatrabahuin nyo, magkano kailangan ang kikitain nyo pa dyan? Kadalasan po ang natitira na lang sa amin, minsan pag minalas-malas, lugi, kung sinuwerte, minsan 2%, 3%, pag sinuwerte pa, 5%.
Paano? 2%, 5%? O, 3 to 5% po. Minsan ang natitira na lang. Minsan lugi pa. So 70, bawasan mo pa ng 5%, so 65%. Tama po ba? Opo. Ito mo ba ang ginagawa niyo yung proyekto? So matatawag natin substandard dahil para kumita kayo, para maibigay ninyo yung komisyon, bawasan ninyo yung bakal, bawasan ninyo yung mga semento para may maiabot lang kayo. Tama po ba? Hindi po, wala pong substandard, tama pa rin. Kasi hindi po siya papasa sa testing ng DPWS pa rin at ganoon din po, hindi po tatanggapin ng warranty ban. Hindi ako naniniwala na papasa sa DPWS, kasabwat na ho ninyo yung district engineer at saka regional director. Paano po? Pati yung COA, kasabwat din ho ninyo. Magbubulag-bulagan na lang yung tatlong yun. Hindi po. Wala po hindi po namin nakakausap yung COA. Hindi po sila. Yung DPWH, siyempre kasabwat nyo na, binigyan nyo na ho eh. Pipikit na lang nila yung mga mata nila. Kaya magiging substandard po talaga yan. I mean, whether you like it or not, para ika nga kumita din ho kayo. I don't think 2% lang po ang kinikita nyo dito, 3%. Magpapakanda hirap kayo, 2 to 3%. Kakayanin ba ng 2 to 3% yung mga sasakyan na binili nyo na pagkadami-dami po? I mean, that's way, ika nga, unbelievable po. Your Honor, kaya po. Dahil 23 years naman po namin pinaghirapan po yun. Kasi noong mga panahon po nung mga una po, ay magaganda naman po ang kinikita namin. Ngayon lang pong panahon na to na ito ang medyo lumiit po talaga. 25% po ng what? Ng cost ng project. Tama po ba? Ng contract cost. Contract cost. For example, 100 million yung paggawa ng flood control na ito. Example lang po natin, 100 million. So 25 million po ang pupunta doon sa proponent. Opo. 25 million. So matitira is 75. Ganun po ba? Opo. Bali ang pass-through naman or parking fee is 5. Excuse me. Para malinawan natin, dito kasi sa paragraph 18 ng iyong sworn statement, may binabanggit kang 25%. Ngayon, pagka sumulong ka sa, kung hindi ako nagkakamali, number 22 paragraph, o paragraph 22, meron na namang 25%. Kaya doon lang 50 na. Kaninang sinasagot mo si Senator Sherwin, meron kang binabasang note dyan. Pwede mo bang i-plus na lang dito? Kasi hindi natin malaman kung sino-sino pa lahat ang binibigyan mo. Doon pa lang sa 50% na yon ay delikado na talaga yung project mo. Naniniwala ako na dahil binanggit mo nga, kakutsaba mo na yung mga ibang binanggit mong mga, tama naman yung tanong ni Senator Sherwin, baka naman magsasakripisyo na yung project unless ma-justify mo sa pamamagitan ng presentation. Ilan ba talaga yung napupunta kung kani-kanino para sa ganoon makita natin yung net magkano na lang talagang matitira sa project? Meron ka bang calculation dyan para madali tayo? Magkano yung napupunta sa congressman na kagaya na sinasabi mo? Magkano yung napupunta kung kani-kanino? Kasi merong back dyan, merong COA, merong material testing, merong kung sino-sino. Baka naman nilagyan mo na ng porsyento yan, madadali tayo rito. Mr. Chair, okay lang po ba i-flash sa yung sample computation ko po? Bigyan mo muna ako ng kopya pagkatapos i-flash natin para maintindihan ko rin yung presentation mo. Opo. Yung staff, pakitulungan si Mr. Diskaya para ma-flash natin sa So ito, babasahin ko, Meron po silang, for the record, meron po silang binabanggit na assumption as basis to compute the actual costing based on standard experience between 2022 to 2025. ABC, 75 million. Ang winning bid po ay 72 million. 43% po ang SOP. 43% ng winning bid. Broken down into the following. Ito po allegation nila, Speaker Romualdez Saldico, 25%. Congressional pass-through fee, 5%. Buyout fee ng BAC, 6%. DPWH, DE&RD, 7%. Yan po yung 43%. Sa mga tweed, yun ang natitira. Aalisin nyo pa yung tax na 7%. Broken down into income tax 2% at withholding value added
5%. So ang project cost po sa kanilang approximation is between 35 to 38%. Ito na lang ang natitira. Sa Makatwid po, kung 100 million ang project, Senator Sherwin, ang natitira is between 35 million to 38 million talaga magsasuffer ang project. Ang net profit po nila sa calculation is between 12 to 15%. Ang tanong po kanina, Mr. Diskaya, because this is very important, kung ang cost na lamang po ng project is between 35 to 38%, hindi po ba talaga magsasuffer ang project? Ang importante rito ay katulad nito, flood control. Buhay po ang sinesave, kaya po inaayos natin, sinisinop natin ang ating mga river basins. Ngunit kung ang project, ang panggastos ng project ay matitira na lang 35 to 38%, paano nyo magagaranti na magagawa po natin ang project sang-ayon doon sa pagkakadrawing ng DPWH? Mr. Chair, sagutin ko lang po ng detail by detail. Opo. Kadalasan po, Mr. Chair, may warranty bond po kasi yung aming project. At pangalawa po, pag nag-collapse po ito dahil dinaya po namin, mas malulugi pa po kami. Sa napakaliit na natira sa amin na minsan 5%, 3% na nga lang, magko-collapse pa. Kaya ang ginagawa po namin, Mr. Chair, ginagawa po namin ng tama ayon sa plano, ayon sa specs, ayon sa program, ayon sa design. Ang ginagawa po namin ay mga suppliers po, kasi maganda naman po ang pagkakaprograma nila ng presyo. So, for example po, yung seat piles po dyan, Mr. Chair, na nakalagay, sa budget po ng program of works, 14,256 million. Pero sa actual po, kaya po naming mabili sa market ng volume ng 6,652 lang kasi maramihan. Okay. Yung concrete naman po, Teka muna, seat pile ang sinasabi mo. ito po, mga components po ito ng flood control. Maganda yung presyo, kaya makakabili ka ng mas mura. Yes po, Hindi kaya kagaya ng binabanggit ng gobernador ng Mindoro Oriental, 12 meters ang kailangan na ibaon mo sa lupa. Ang problema, yung 12 meters, kinatay, ginawan 3 meters. Baka naman ganun ang project mo. Hindi ko po kayang sagutin, Mr. Chair, yung gawa po ng iba. Hindi, ikaw ang tinatanong ko. Na-example ko lang yung Mindoro. Baka ganun ang gagawin mo, may mali talaga. Hindi po, Mr. Chair. Kami na lang po ang nag-a-absorb ng maliit na kita. Ibig po sabihin, Mr. Chair, kesa wala kaming project, walang trabaho yung mga tauhan at empleyado namin, minabuti lang po namin na kumita na lang ng kahit na barya-barya lang, dinala lang po namin sa mas maraming uri ng project. Thank you, Mr. Chair. Pwede makasingit po. Senator Rapi. Kasi sa pagsasalita niya, para bang siya pang naapi rito. Para magkaroon ng kita yung kanyang mga empleyado, magtsatsaga lang sa maliit na kita. Kanina nabanggit mo, lahat ng project ninyo ay okay on the level kasi ina-assist ng DPWH after you accomplish that project. Tama? Opo. Ano nangyari dito sa UP Manila Rizal Hall? UP Manila po? Yeah, wag ka na magmaang-maangan. Flood control po yan, Mr. Chair. No. UP Manila Rizal Hall. Yung hall na sa UP na kayo ang nabigyan ng proyekto para ayusin. Yung building na yun. St. Timothy Construction Corporation. Contractors, Pacifico and Sara Diskaya. 30 million noong 2018 ang pinondo para dyan. Hanggang ngayon, di pa matapos-tapos. 2018, ano na ngayon? Mr. Chair, yung ganyan po kasing mga, may mga suspension po yan. May time suspension. Paki-explain. For 7 years, 30 million pinondo rito sa UP Manila, hindi mo patapos-tapos. Sabi mo, lahat ng proyekto niyo on the level, di ba? In-inspect ng DPWH. Siguro you're referring to Constructors Performance Evaluation System. Yan ba yan? Okay. So dumaan kayo sa CPES. So kung dumaan kayo sa CPES, bakit itong 2018 na project niyo sa UP Manila hanggang ngayon, yung Rizal Hall hindi pa tapos-tapos na binadgetan na 30 million. So mga estudyante, hindi nagagamit yun. So tumatambi na sa labas. Mr. Chair, yung DPWs po sana ang makakasagot niyan. No, ikaw makakasagot ito. Proyekto mo to eh. Hindi naman sa DPWs binigyan 30 million. Sa iyo binigyan 30 million. O bakit may tulak sa DPWH? May mga time suspension po yan, extension. Then explain to us because this has been for 7 years. And you cannot explain? That's 30 million people's money that was funded for that project. And yet, it hasn't been accomplished as of yet. Don't tell me, hindi mo alam to. Eskwelahan to, iho.
Hindi to basta-basta mga building, eskwelahan to. Mga estudyante ang pinag-uusapan natin. Your Honor, ano po, may Rizal mga Hall. kompleto po sa mga dokumento. I-present po namin yung mga dokumento po next. No, it hasn't been accomplished. May mga kausap kami doon sa eskwelahan. Baka may papuntahin ko dito yung professor. Baka Yung dumay ka professor pa. po doon, ang hindi Hindi, po yung nila mga kami tao. binibigyan ng ano po, Hindi ka binibigyan ng professor ng ano. ng ano po, ng hindi po nila ina-approve pa po yun na makapagtrabaho. Well, then bakit mo tinanggap yung 30 million since 2018? Hindi kayo inaaprubahan ng professor. Siyempre, yung professor papayag yun. Kapakanan ng eskwelahan yun. Kapakanan ng mga estudyante nila yun. Ba't di kayo papayagan ng professor na magtrabaho doon? That's stupidity. Paliwanag At mo its- nga at kung its bakit best. meron suspension. Yun ang tinatanong eh. Bakit may suspension? Ano ba nangyari? Yun ang ipaliwanag mo. Hindi po approve sa kanila yung design base sa DPWS po kasi DPWS po talaga ang nagbibigay sa amin ng instruction kung itutuloy o hindi. Kasi ang magkausap po, yung consultant po ng eskwelahan at Hindi, ng ang DPWS tinatanong po. ni Senator Rapi, binayaran ka na eh. Binayaran ka na ba? Yes. Hindi- Bayad na. Kasi ganito yan, Mr. Diskaya, bago kayo gagawa ng proyekto, bago ba approvean yung proyekto, gagawa kayo ng feasibility study, right? Mhm. And then yung feasibility study na yun, ipapakita nyo doon sa kung sino man yung nag-request ng eskwelahan na para sa proyektong yon. So ba't di ka aprubahan ng eskwelahan? Ba't di ka pagtatrabahuin kung pinakita nyo sa kanila yung plano nung building na gagawin nyo? Mr. Pinakita nyo o hindi yung plano? Siyempre, bago nyo gagawin yon, kasama yung mga taga-DPWH, kung kinakailangan, tatawagin yung eskwelahan at papakita nyo, pipresenta nyo, ito po yung plano na gagawin namin. Ito yung structure. Ito yung... Government project building. kasi ito eh, dahil UP Manila. Sino ang gumawa ng project? Sino ang gumawa ng plano? Ang gumawa po ng plano, sumusunod lang po kami kung ano po ang Sino nga? design. Sino DPWS po. Oh, bakit di matapos-tapos? Ah, Sino sa DPWH? Turo mo. ano po, Andito mga ba? ano po, mga district engineer po ang Anong pangalan? Si Anong pangalan? dati po nung nakaraan panahon pa po ni district engineer. Tapos ngayon po bago na po yung district Hindi nga, engineers. sino ngayon noon? Sino yun noon at saka ngayon? Kasi 2018 hanggang ngayon, 2025 na, hindi pa rin matapos-tapos. And yet, yung 30 million na-release na sa inyo. Opo. Bali, alam ko po, ang mobilization lang po ang naibigay po Ganitong doon. gawin natin, kasi kahit hindi flood control ito, public works naman ito. Pwede mo bang isubmit sa komite, ipaliwanag mo kung anong nangyari, 2018 project pa pala yan, nabayaran na kayo, bakit hanggang ngayon ay hindi pa natatapos at mukhang nagko-complain nga ang mga estudyante. Pwede mo bang isumite sa amin ang report na yan para ma-appreciate po ng ating komite? Yes po, Mr. Chair. Okay. One question. Mr. Chair. Mr. Chair, may isang tanong lang. I receive Mr. a note Diskaya. that the DBM secretary needs to be excused. Sayang kasi pasensya na pero yung mga tanong namin mamaya-maya ng konti kasi meron po kayong partisipasyon. Hanggang anong oras po ba pwede kayo? So, sige, anyway, you wanted to be excused now, Madam Secretary. Mr. Chair, one question lang kay Mr. Diskaya. Teka muna, you want to be excused now? Kung pwede, Kahit hanggang alauna po. hanggang alauna. Okay. Thank you. Senator Estrada. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, isa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. So, Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Diba? Safe na. Mr. Chair, I move that you strike of the record that your Alam mo statement- naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Mr. Chair. So, Senator Bato. Yeah, Mr. and Mrs. Diskaya, dito sa paragraph 10 ng inyong sinumpaang salaysay, sinabi niyo dito, ngunit nung nagsimula ng makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok.
ang pagkakaalam ko yung pagsubok ay these are trials, challenges, kahirapan. Pero dumating ang panibagong pagsubok. Unti-unting nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-alok ng mga proyektong sinasabi nilang pundo ng mga mambabatas. I don't think pagsubok ito. Kung ako ay kontraktor, grasya ito. Grasya, hindi ito pagsubok, grasya. But that's beside the point. Ang gusto ko lang ma-establish dito ay totoo ba talaga na sila ang pumupunta sa iyo para mag-alok o ikaw pumupunta sa kanila humingi ng project? Mr. Chair, ano po, kadalasan, Which is which? kadalasan po pag lumalabang kami sa bidding, lagi po kami talo, disqualified. At kadalasan po, tinatakot pa kami na mabablacklist kami dahil kung nakatatlong disqualification kung talo ka, magsumikap ka, makakuha ka ng project, pupunta ka sa kanila. Bakit ang sinabi mo sa affidavit mo is sila ang pupunta sa iyo? Kadalasan po, qualified po kasi ang license namin. Kaya nilalabanan namin. So, kaya misa po, kami na po ang nilalapitan dahil kadalasan po, nilalabanan nga po namin yung mga projects nila. So, okay, thank you. Pinararating nila na... Teo, andito yung regional director ng DPWH ng Region 5. Mr. RD ng Region 5. Ikaw ba'y isa sa mga regional directors ng DPWH na pupunta kay Diskaya para mag-alok ng proyekto? Wait. This is in connection with the earlier question of Senator Sherwin na parang ang nangyayari, bawal na nga, unconstitutional na nakikialam yung kung sino-sino pagkatapos na mailagay na sa NEP, ay binanggit mo yung pangalan na dalawa, Regional Director Eduarte Virgilio at Assistant District Engineer Henry Alcantara. So kailangang malinawan po ito kung sino ang nakikialam sa pag-execute po ng project pagkatapos ito ay mailagay na po sa batas. Continue. RD of DPWH sa Region 5. Mr. Chair, can we... Yes, sir. Can you answer the question? Yes, sir. Good afternoon po, Mr. Chair. I would like to say that I do not know exactly the exact address or location of the office address of St. Gerald. I never went to that office. And I categorically say that those allegations mentioned by Mr. Diskaya, I did not receive those percentages. So that's all, sir. But I know Be sure, ha? You are under... Yes. Nakapag-out ka na ba? Yes. Hindi pa? Tapos na, sir. Tapos na. So, dinay mo na tumatanggap ka ng SOP from the Diskayas? Yes. Sa mga project na doon? I denied that, sir. I denied that. And for my memory, I awarded to him last year one project. And that's a road project. And for current year, I think I awarded him one flood control project. That's all, sir. Flood control? Yes, sir. Okay. Si Alcantara. Before that, you want to reply to the statement of the regional director? Kasi nasa paragraph 22, binanggit mo ang kanyang pangalan, unang-una siya. Ang mga porsyentong ito, 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran nila na wala akong kakayahang tanggihan. Binanggit mo si Regional Director Eduarte Virgilio ng DPWH Region 4 o Region 6. Tinatanggi niya. What do you say? Mr. Chair, katunayan nga, nung makalawang araw, bago po yung humihingi ako ng tulong sa kanya kasi na-freeze ng bangko ang mga account namin kahit wala pang court order ng AMLAC, sabi ko na baka pwede pong makautang at makahingi ng tulong. So ngayon po,
Ang nangyari po nito, mukhang naramdaman niya na magsasalita na ako kaya sinauli po niya yung 25% plus parking fee, kulang pa nga. Opo. Kailan nangyari ito? Nung makalawa lang po, yung engineer, yung driver po niya ang nagsauli. No, 3 days ago. 3 days ago. Tapos yung pangalawa na sumunod, yung parking fee naman ang isinauli. Mr. Chair, Totoo ba, Mr. Chair? Pasagutin natin si RD kung totoo. Ano, sinauli mo? Pindutin mo, pindutin. Sagutin mo kung totoo ba na sinauli mo yung 25% na SOP na binigay sa'yo. No, I did not return any money to him. So it's your word against their word. Yes, sir. Sigurado ka? Yes, sir. Kapag mapatunayan namin ito, we can cite you in contempt. Yes, sir. So ano? Bali yung driver po niya ang inutusan niya. Tapos... Sinong driver niya? Anong pangalan? Ano po, bali si ano yun? Okay lang, Mr. Chair. Yeah, Silipin ko sa phone ko. We need the truth. Hindi tayo dito Anong pangalan ng driver mo? Arde. Bago siya magsabi, anong pangalan ng Arde mo? Siya na muna mo? para... Ang pangalan po niya na alam ko lang ay June, tao ni R.D. Virgilio Eduarte. Tapos kinuha naman po ng aking engineer yon. Nagkita sila kasi natatakot na siyang ibalik sa akin sa office yung pera. Kaya nagkita lang po sila sa isang lugar. Parking yata yon, sa parking. Ano, Arde? My driver, the name is James po. James. James. Sige. James Jr. Sige, kayong pagbalik, kalimutan natin. Doon tayo sa pagbigay. Pagbigay, sino nagbigay ng 25% sa kanya? Ano po, yung driver po niya, inutusan niya. Hindi, pagbigay. Hindi yung pagbalik. Sinauli mo ang 25%, di ba? Hindi, siya po ang nagsauli ng sa akin, ng pera. Sinauli niya sa'yo. Opo, binalik so niya. ngayon, dinay niya. Ngayon, dito tayo mag-concentrate sa pagbigay mo. Nung binigay ko po, nagtatawagan lang po kami, tapos pumupunta po sa office namin yung driver niya para kunin yung pera. Anong pangalan ng driver niya? June lang po, hindi ko kilala yung ano. Pero sa akin po yung contact number ng tao niya. June ang pangalan. So, wala kang isa sa uli kung wala siyang binigay. Di ba? So, ibig mo magsabihin na wala siyang binigay sa'yo? How much is 25% of that particular project? Kung 150 million po yun, di 25% po nun. Mahina lang po ako sa computation. Wala akong... 25%, 25 million plus... 27. Parang ganun po. Parang 30, around 30. Opo. Mga naglalaro po sa ganyan. So you are denying na wala kang natanggap sa kanya? Kaya wala kang sinauli? But he just admitted na may sinole. Ha? Kala ko may admission na sinole. Wala rin. Hindi siya Anyway, Mr. Chair, we will... Mr. Diskaya, alam mo yung cellphone number ni Regional Director? Okay na po, basahin ko. Hindi, alam mo. Ay, opo. So kapag kung totoo ang sinasabi mo na nagbibigay ka nga ng ganitong komisyon, kinatawagan mo siya kung natanggap o hindi. Yes po, Your Honor. Ano yung ano ang CP number niya? Okay lang, basahin ko po. Kasi kahit cellphone ko, hindi ko kabisado eh. Hindi, wag na. Kasi hindi natin pwedeng ano yun. Pero alam mo yung number niya. Opo. Mamaya ay pwedeng makita ng staff namin na talagang siya nga number niya yan. Opo. Thank you. May mga text messages ba kayo, Mr. Chair, ni engineer? Ano na po? May Viber lang. May messages kayo sa Viber. Meron po, pero syempre nag-disappear po yun eh. Ano nga mga messages doon sa Viber? Ano mga sinasabi? Pero kadalasan po, Mr. Chair, is ano lang po, tawagan talaga. Tawagan. So kung tawagan, wala tayong problema, Mr. Diskaya, kasi yung mga phone logs ng mga calls mo, sa pagitan mo at saka kung sino pa, dito ay kay Director, Regional Director. Mr. Chair? Mako-coordinate natin dyan sa telco at saka yung NTC. Makukuha po natin yung record, masasabi na po natin yan. Anyway, yan po yung mapapatunayan natin sa tamang panahon. Yes, Senator. Mr. Chair and Senator Bato, kung alam natin kung saan yung parking, baka may CCTV rin.
So lang, ang nakakaalam sa binyo, ikaw, di ba? Saan ba dineliver yung pera? Alam ko po sa parking yata po namin. Papacheck ko po. Pa-check mo. Yung pagbalik, pagsauli. Opo. Yung pagbigay. Opo, parang doon yata sa parking The same- namin sa the isang same venue? sa isang yard namin. I-check ninyo. I-check ninyo. Mr. Chair, since pinag-uusapan na po natin. Before that, Senator, kasi nabanggit niya rin baka gusto nating unahin muna si District Engineer Henry Alcantara, nandiyan na rin po. Dalawa lang naman ang binanggit niya. Ayan na po si Engineer Henry Alcantara. Ano po yung binanggit ninyo ritong 25%? Kanino niyo po binigay? Sa kanya o sa tao niya? Sino po ba? Sa tao po niya. Pangalan ng tao. Pangalan ng tao niya. Si June Mendoza po ang binigyan ko po. John Mendoza. Opo. Personal na tao niya o tauhan niya sa opisina? Accounting po ng Accounting. DPWH. Andito si John Mendoza, Mr. Chair? Si Meron, Engineer JP Alcantara Mendoza. nandyan. Yeah. Engineer Alcantara, what would you say? I respectfully deny po na may tinanggap po ako galing sa kanya. Yung mga accusations niya po, I respectfully deny po, Your Honor. Mr. Chairman, may I suggest to invite yung driver kanina? You see June ba yun? June? June. No? June ba yung driver driver po ni ito, RD po, ni yung June. RD Opo. Virgilio. Invite natin para it seems to me that yun yung link ni Virgilio tsaka kay Mr. Diskaya doon sa pagdi-deliver ng pera. So maybe invite that person so that we can drill down to the very detail, to the very last detail yung transaction. Kasi yun yung link, Mr. Chairman. Yes, we will do that. Director General, please take note of those suggestions. Mr. Chair, by way of info lang. Sandali lang, ma'am. Ano nyo kanina? Hindi ko po masyadong narinig. I respectfully deny po. Ano? I received sinasabi niya pong 25%. Na-receive po ninyo yung 25%? No po, I respectfully deny. Ayaw, deny. Okay. Senator Amy. Wala, yung paalam lang po ni Secretary Pangandaman, hindi na natuloy yung House hearing ng DILG at yung iba pang nakaschedule. Nag-emergency meeting po. Tama ba yung chismis? So, pwede ka nang pwede kang mag-stay na. Hindi, sabi niya hanggang alauna naman. Mr. Chair. Senator Sherman, ikaw na. Yes, Mr. Chair. May I ask, dito po sa mga present natin ng mga contractor, itong 15 contractor na ito, have you experienced or do you have similar experience dito po sa na-experience na mag-asawang Diskaya yung pagbibigay po ng komisyon sa mga DPWH at mga politiko? Meron po ba? May we confirm from the contractors, Mr. Chair, present today, if they had similar experience like that of the Diskayas? Simula po doon sa top 1, sa SunWest Incorporated, may we know? Where are you, SunWest? Meron po ba ang kayong binibigyan na 25%, SunWest? None, Your Honor. None. Legacy Construction Corporation, meron o wala? None, Your Honor. EGB Construction Corporation. QM Builders. Okay. Huwag niyo kalimutan because na under oath pa kayo. Nako, anyway. Alpha and Omega, sinabi Timothy. Top Notch Catalyst. Royal Crown Monarch Construction. Absent? Okay. Equiparco Construction. Where's Equiparco? Would you have? Can you Equiparco?
Nandito ba yung Equiparco kanina? Well, let's go down muna dito. Centerways Construction. Wala po, Your Honor. MG Samidan Construction. MG Samidan. LRTK Builders. Hightone Construction. Wala po, Your Honor. Road Edge Trading. 8J's Construction Services. So Mr. Chair, lumalabas, lahat ito nagsisinungaling siguro. Dahil wala ro nagbibigay ng komisyon sa mga DPWH. So tanging itong kumpanya lang na itong mag-asawa ang nagbibigay. I don't think so. Yung Wawaw Construction pala. Wawaw. Wala rin. Your Honor, sa pilitan ginamit po yung lisensya namin. What's that again? Sa pilitan pong ginamit yung lisensya namin, Your Honor. And then tinatanong sa iyo kung kayo ba ay nagbibigay din. Kaya nga, kayo ba ay nagbibigay? Kayo po ba ay nagbibigay din? Hindi po, Your Honor. Pero kanina, sinabi mong sa pilitan na ginagamit ang inyong lisensya. Sino ang gumagamit ng inyong lisensya? Si Sally Santos po, Your Honor. Sino? Sally Santos po, Your Honor. Sino si Sally Santos? May-ari po ng Sims Construction, Your Honor. May-ari ng Sims? Yes po, Your Honor. Siya lang ba ang... bakit mo nasabing sa pilitan? Pumapayag ka ba? I mean, hindi ka binibigyan? Hindi ka walang... di ba mayroong tinatawag na license for hire na 5%? Sa takot po, Your Honor, na maapektuhan ang negosyo namin, Your Honor. Bakit ka matatakot? Siya ba ang nag-apply ng lisensya mo? Hindi si EGB? Hindi po, Your Honor. Lisensya ko po yun, Your Honor. So, pinapagamit mo lisensya mo? So, hindi ikaw ang nagko-construct, kundi pinapahiram mo yung iyong lisensya? Hindi po, Your Honor. Sa pilitan po nilang ginamit, Your Honor. Paano sa pilitan? Can you explain? I cannot understand. Sa pilitan, tinutukan ka ba ng baril, ng kutsilyo? Ang pagkakaalam ko po kasi, Your Honor, ang nasa likod po nito ay yung mga nasa loob. Kaya natakot po kami na... Sa loob ng ano? Ng DPWH po, Your Honor. So, mga opisyal ng DPWH? Opo, Your Honor. Dito po sa Bulacan, tama po ba? Tama po, Your Honor. At ilan po sa kanila nandito ngayon, tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. Pwede mo ba sabihin na ito si Engineer Henry Alcantara, na district engineer dati? Tama po ba? Hindi po, Your Honor. Ang nasabi po sa akin ni Sally po ay yung si Chief. Sino Chief? Chief Bryce daw po. Chief Bryce. Ayun, si Bryce. Bryce, are you here? Okay, ikaw, ayan na pala, nagkakalimunawan na tayo. Bryce, totoo ba na ginagamit itong lisensya ni Wawaw para sa mga ghost project? Sa pilitan. Remember, you're under oath. Your Honor, lahat po ng sinasabi nila ay inutos lang po sa akin ng aking boss, Boss Henry Alcantara. So, inuutusan ka lang ni Henry Alcantara, pati ba lahat ng ito, yung pagkukuha ng mga lisensya, etc. Tama po ba? Hindi ko po kausap, wala po akong ano. Hindi, yung anong sinasabi sa iyo ni District Engineer Alcantara? Paano? Anong utos? Anong utos? Actually, lahat po ng iutos niya, ginagawa ko po. I mean... Give us an example, anong utos? Utos mangolekta, utos na maningil ng proyekto, anong utos? Utos na gumawa ng ghost project? Yung pagkuha po ng pera kay Sally, kay SYMS po. Kay Sims. Ilang beses ka na nakakuha ng pera kay Sims? Actually, hindi naman po personal na ako kumuha. Dinala lang po dun sa office ko. Doon din po pinakuha ni Boss Henry. Magkano yung binigay sa'yo at ilang beses nagbigay si Sims? Hindi ko po matandaan ko ilan po
yung eksaktong kung ilang beses po, Your Honor. Ballpark, magkano na nakukuha ninyo kay Sims bilang lagay? Yung lagay, hindi ko po... Hindi, magkano na nakukuha ninyong, let me rephrase that, magkano na ang naabot sa inyo ng Sims para kay Alcantara? Your Honor, ano po, sa totoo, hindi ko po alam kasi pagka po dinadala nila yan, naka-box, nakasarado po. Alam, magkano naman, hindi ka binibigyan ni Alcantara, hindi ka inabutan mo lang kahit barya? Wala po, Your Honor. Basta naka-box po, dinala po doon. Gaano kalaki yung bag? Box po. Gaano kalaki? Ang nakikita ko po, mga box po ng mga noodles. Gaano nga kalaki yung box? Mga ganyan po kalaki. Abay, malaki-laki ano? Malaki mga 20 million. Anyway, Ade Bryce, okay? Hindi ka man lang hinahatian. Ikaw, hindi ka ba dumidiretso sa mga kontraktor? Hindi po. Saan mo nakukuha yung mga pangsugal ninyo ni Alcantara? Binibigyan ka lang ba ni Alcantara magkakasino? Dahil nung last time, ikaw naman nilaglag niya. Nagkakasino raw kayong pareho. Your Honor, totoo po yun. Nakakapunta lang po ako ng kasino pag inaaya niya po ako. Sinasama po. Okay, Doon lang po. Magkano pinapatalo ninyo? Your Honor, ang nangyayari po kasi, pag nagpupunta po kami ng kasino, siya lang po ang may dala ng pera. Wala po kaming dalang pera. Pera niya po ang ginagamit, binibigay niya sa amin para po maglaro. Ngayon po, pagka po naglaro at nanalo, sa kanya po binibigyan niya po kami ng balato. Pag po natalo, sa kanya po, pera niya po. Magkano ang dala-dala ninyo? Kung alam mo, magkano yung dala-dala ninyong pera? Ilang bag? Your Honor, alam ko lang po may isang bag pero hindi ko po alam kung magkano po ang laman. Magkano ang tayaan ninyo? Magkano ang pag nakikita mo siya? I'm sure katabi mo, magkano ang taya niya? Hindi ko po matandaan. Totoo po yung sinabi niya na hindi po kami magkasama sa mesa pagka po naglalaro. Alright. Well, isa pa akong katanungan, Mr. Chair. Ibig mo sabihin, wala ka nakukuha sa mga kontraktor? Wala po, Your Honor. Saan nakuha? Paano ka nakabili ng Urus? Na Lamborghini na Urus? Your Honor, sa totoo po yan po ginawang panghanap buhay po. I mean, yung misis ko po, tsaka ako may konting naging pera, nag-share po para makabili doon yung para po doon sa buy and sell. Ang nangapital po talaga dyan is yung kapatid ko. Kaya lang po nakapangalan sa asawa ko dahil meron po kaming share ng pera doon. I have no further questions, Your Honor. Baka may mga Mr. Chairman. katanungan yung kasamahan natin. Mr. Chairman, just to continue with Mr. Bryce. Sandali lang. Sa mga pinagtatanong po kanina ng mga contractors, kung kagaya po ng mga diskaya, kayo po ay nagbibigay din ng porsyento, sumagot po kayong lahat na hindi. Parang lumilitaw po ay yung mga diskaya lang ang nagbibigay ng porsyento at kayo pong lahat ay hindi. Sa palagay po ba ninyo ay kapanipaniwala po yung sagot ninyo? So, wala pong sumasagot. Palagay ko sila din hindi naniniwala sa kanilang mga isinagot kay Senator Erwin. Senator kailangan po nating magmadali ng konti kasi para makapag-take advantage po tayo sa presence ng ating Secretary of DBM. Marami pong tatanong tayo sa kanya. Mr. Chairman, at tutuloy ko lang po yung questioning ni Senator Tulfo kay Mr. Engineer Hernandez. Magkano ang sweldo ng Assistant District Engineer? Nasa 70,000 po monthly. Okay, 70,000. Pero yung mga nakasulat, nakaregister sa mga pangalan mo na sasakyan, ano-ano yung mga yon? Meron po akong Toyota. Tsaka motor, tsaka mga motor. Toyota Supra po, tsaka po yung Challenger po, Dodge. Magkano ang Toyota Supra? Nung time na 4 million po. Magkano ang Dodge Challenger? 7 million po. Meron ka ring mga motor, di ba? Ay, yung motor po, buy and sell po. Ano yun? Bali, yung kapatid ko na nagba-buy and sell po. Di, mga nasa pangalan mo. Hindi ko po matandaan, Your Honor. Meron kang Ducati, 2022 Ducati. I'm sure alam ni Senator JV to dahil mahilig to mag-rider.
no? Worth 2.1 million. Meron ka ring BMW R1250 worth 1.2 million. And then ang asawa mo meron rin, nabanggit na ni Senator Tulfo, meron ring Lamborghini Urus Performante. Tama ba? Magkano yung Urus? Your Honor, ang alam ko lang po, naging share dun is nasa 5 million pesos po. Well, yung presyo niya po talaga, hindi ko po alam kung magkano po. Kasi base, pina-cost out namin to sa customs. Pagbayad ang taxes, ang Lamborghini Urus is 30 million. Ang Toyota Supra is about 10.8 million. Ang Dodge, nasa mga 9.2 million. So kung may sweldo kang 70,000 naman, paano ka nakabili ng 30 million na sasakyan? Your Honor, yung pong Lamborghini Urus is may share po doon, nag-share lang po yung asawa ko tsaka ako para gawin pong konting hanap buhay. Para Ano kumita trabaho po ng yung asawa pera. mo? With all due respect to Senator Sherwin, ano trabaho ng asawa mo? Dati po siyang nasa GSIS. Magkano ang sweldo niya? Hindi ko po alam, Your Honor. So magkano yung Lamborghini? 30 million? Ang balita ko, pumunta ka rin sa tindahan ng kotse. Tinuro lang ng asawa mo, ito gusto ko, binili mo kaagad cash. Hindi po totoo yun, Your Honor. Magkano pinapatalo mo sa casino? With all due respect to Senator Sherwin. Sa pera ko po, wala po akong pinapatalo, Your Honor. Ano alias ang ginagamit mo sa casino? Nung nagpunta po kami isinama po ako ni Ano Boss. ang pangalan na ginagamit mo sa casino? Your Honor, sasagutin ko po ng binigyan lang po kami ng membership number. Yun I po am asking you, what is your alias? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. To be honest po, Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. What is your name? Anong ginagamit mong alias? Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Membership number po ang binigay sa akin ni Boss Henry. Ikaw magsisinungaling. Di ba ikaw to? I believe po, Your I Honor. believe. Ay, anong pangalan nakalagay rito? No page, pakita mo. Basahin mo. Your Honor, nakalagay po dito Marvin de Guzman. Oh, ba't hindi mo alam? Your Honor, pag sinasama po ako pagka po sa casino, wala po kaming daladalang membership card. Paano lumitaw to? Totoo po yung sinasabi ko, Your Honor, wala po kaming Paano nga membership lumitaw yung card. ID? Anong totoo sinasabi mo? Sisinungaling nga. Hindi mo nga alam kung ano pangalan ng alias mo. Ito, liwaliwanag oh. Ang binibigay lang po sa amin para daw po makapaglaro mo kami, kahit daw po yung membership number lang po. Hindi mo alam kung anong pangalan ng alias mo doon sa casino? Hindi po nila sinasabi. Okay, bakit Your ka Honor. na-ban sa Resort World? Bakit? Dati po, doon Saan sinama... una-una, saan ka naglalaro? Soler, Okada, Resort World, anong pang mga casino pinaglalaroan mo? In Okada, hindi po kami nakarating doon. Saan? Soler. Soler po. Magkano pinatalo mo dyan? Your Honor, hindi po ako naglaro ng pera ko dito. Ano? Kanino pera? Pera gobyerno? Hindi po, pera po ng boss ko. Sino boss mo? Si D. Henry Alcantara po. Totoo ba yun? Hindi po, Your Honor. Bakit ko naman po, kung pera ko po yun, bakit ko po pahiram sa kanya, pagagamit ko po sa kanya? Oo nga naman. Alam mo, give me a good reason why I should not cite you in contempt. Mr. Chair, dalawa na sila, pati si Alcantara, dahil sinungaling din eh. Pareho sila. Okay, give me a good reason. Because if your reason is unacceptable to all of us here present, we will be forced to cite you in contempt. Your Honor, okay lang po bang magkwento ako para medyo maliwanag po? Noong dati po kasi,
mga 2023, ako po, pag sinasama po ako ni Boss Henry, si Engineer JP Mendoza, si Engineer RJ Domasig, saka Engineer Justin Nuevo, pagka po pumupunta kami noon sa Resorts World, nananalo po kami. Totoo po, nananalo po kami ng umabot po ng hundreds of millions sa casino. Pero nung kaya po kami naban, para hindi tayo magtagal, ang tinatanong kasi sa iyo ni Senator Jinggoy, bakit ka nagkaroon ng isang ID na ang pangalan ay De Guzman Marvin Santos? Ito ay inisyu sa iyo ng LTO. Paano mangyayari yon? wala po kung ganyang ID, Your Honor. Basta pumunta lang po kami, sinama lang Ito po nga kami. yung ID mo inisyu ng LTO. Sa LTO law, criminal pa ito Hawak namin yung certification ng Okada, ang registered name mo ron, membership mo, Marvin Santos de Guzman. Kaya kapag hindi ka nagsabi ng totoo ngayon, ikaw ang kauna-unahang masasight in contempt at hindi ka makakauwi sa araw na ito. Your Honor, nagsasabi. Sabihin mo na yung totoo sapagkat dito sa record namin, halimbawa, noong March 2025, Okada ito nanalo ka ng 6,653,500 pesos. April 1, natalo ka ng 25 million plus. May 2025, natalo ka ng 10 million. Ayun, June 2025, natalo ka ng 14,160,750. July 2025, nanalo ka ng 15,914,000. Ito recorded ito Kung hindi ka magtatapat, I will cite you in contempt. Your Honor, kanino mo kinukuha ang mga perang ginagasta mo? Your Honor, sinasabi niyo po is Okada po. Ano ba yung sasabihin ko? Ito nga, record nga ito Kanino nang gagaling ang perang ginagasta mo para magkasino ka? Gumagamit ka pa ng pangalan para hindi kayo mahalata. Halata na kayo Pati si Alcantara, ito ang ginagamit niyang pangalan, Joseph Castro Villegas. LTO issued license cards. Your Honor, kahit kailan po, wala po akong lisensyang ganyan. Wala. Basta sinama lang po. Nasa sayo kung hindi mo aaminin, ngunit itong perang ipinanalo mo at ipinatalo, katakataka kung paano mo nagamit ito. Paano ka nakakataya ng ganito at nananalo ka ng ganito karaming pera? Your Honor, ang natatandaan ko lang po, napunta po ako ng Okada is umattend lang po kami ng convention. So hindi mo aaminin na ikaw ay nanalo kahit na ito ay nasa record na ng Okada? Hindi ka aamin ito? Your Honor, hindi po talaga. Hindi po totoo yan, Your Honor. Mr. Chair, can we just cite this individual Hernandez in contempt, Mr. Chair? Kasi malinaw pa sa sikat ng araw, nagsisinungaling na, may dokumento ka ba? Pwede mo magsinungaling ang LTO? Ikaw yung nagsisinungaling. Wag mong pilitin. Talagang hindi na. Sinasabi na nga namin ni Senator Jinggoy kay Chairman i-contempt ka na para wala pang tao yung kulungan namin sa ilalim. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Nandito po ako para makipag-cooperate po. Kung gusto mo makipag-cooperate, aminin mo na lang sapagkat ito yung sulat ng Okada sa akin mismo, dated September 5, 2025. Ako na nga ang nagbibigay sa iyo ng tsansa na sana umamin ka na sa kabila ng sinasabi ng makasama ko na pwede ka na naming i-contempt ngayon. Sinabi mo hindi ka nagpupunta sa Okada, di ba? Ang sabi ko po, napunta po ako sa Okada nung ang huli ko po alala is yung parang May po. Naglalaro ka doon? Was there an instance na naglaro ka doon? Ang alam ko po. No, answer me directly, please. Yes po. Yes, Your Honor. The documents that are in possession with Senator Marcoleta, these documents don't lie. Your Honor, pwede po ba akong Kasi po, ang pinaliwanag po ni Honorable Marcoleta is ito daw pong last June, May, April is nandun po ako. Wala po ako doon. Hindi po ako napunta doon, Your Honor. Pero naglalaro ka doon. Doesn't matter.
Nakapaglaro Magkano po ako isang beses. Tama ba yung sinasabi ni chairman na nagpatalo ka ng ganong kalaki halaga? Record na yan. Galing sa casino. Ang sinasabi ko sa iyo ay base sa record ng Casino Okada. Hindi namin invento ito. Kaya kung hindi mo aminin ito, mapipilitan ako pag may nag-motion dito na kasama ko at merong nag-second demotion, you will be cited in contempt. At alam mo ang magiging epekto nito. I second the motion of Senator Erwin Tulfo. Is there already a motion? I did, Mr. Chair. There is a motion to cite anong pangalan na dito? Bryce Hernandez, aka Marvin Santos de Guzman, in contempt. And seconded by Senator Jinggoy. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Mr. Committee Chair. cites in contempt Bryce de Guzman, aka Marvin Santos de Guzman, in contempt. Mr. Chair, Thank you. if I may, since he is already cited in contempt, may this representation request that hindi muna siya ikulong sa baba. Let him stay here because we still have some questions to ask to the subject resource person, Mr. Chair. The motion is well taken. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I ask D. Alcantara, tama po ba yung binigay na pangalan ni Chairman Marcoleta na ginamit mo doon sa Okada para magparehistro? Yes, Your Honor. Magkano ang pinapatalo nyo sa casino gabi-gabi? Ako po, yung personal ko po ay sinabi ko na po dati na 100,000 hanggang 150 po. Yung sa kanila po, hindi ko po alam kung hindi ko naman po kasi sila kasama sa table po. With the indulgence of Senator Tulfo. Go ahead. In line with that, meron po akong impormasyon, natanong ko na rin si D. Alcantara last week. Sabi nga, kayo mas mahina ang loob nyo. Ako nagpapasalamat, umamin kayo na kayo nagkakasino. Na hanggang 50, 100,000 kayo kung tumaya. Tanong ko lang si Bryce Hernandez. Totoo ba, meron ako impormasyon na meron tumataya ka raw na isang hand o isang tayaan, mga 5 milyon. Ganun kalaki. Tama o hindi? Sa pera ko, Your Honor, sa pera ko po, hindi po. Sa pera ng bayan? Hindi rin po, Your Honor. Hindi, kasi yung nga sabi ni Senator Lacson, ikaw ang matakaw sa kasi naglalaro ka pala at napakalakas daw ng loob mo. Yan ang totoo. Pero magkano ang iyong pagtaya? Yung malaki yung taya. Yung sabi mo na yung totoo. Pag naglalaro po ako gamit ang pera ng boss ko,
Now called to order. Let me acknowledge the presence of senators. Senator Erwin Tulfo, who came at 8:39 a.m. this morning. Congratulations. Senator J.B. Hershito came at 8:40. Senator J.B. Hershito, the good one. Senator Jingo Estrada, the bad one, came at 9:09. Senator Reed. But in the normal course of things, sino naman ang tatanggi na madagdagan yung distrito mo? Eh, lahat naman kaming congressman, ang gusto namin, mas maraming proyekto sa aming lugar. Di po? Natural course of things yan eh. But before I proceed, Your Honor, kasi po, pagkatapos ko magsalita, ako na yung binabatikos ngayon. So let me put on record na this is not the first time I questioned the budget process. Pwede po nilang tignan yung archives. In the year 2011, for the 2012 HGAB, independent rin po ako doon, question ko na yung budget process. In the year 2013, for the 2014 HGAB, question ko na rin yung budget process. In the year 2014, for the 2015 HGAB, kung matatandaan niyo po, ako po yung humingi ng kopya ng DAP, Development Assistance Program. Kaya nag-away po kami sa plenaryo. So yung mga nagsasabi ngayon lang po ako nag-question, hindi po ako ngayon nag-question ng budget. Kaya lang, nagsawa na po ako kasi wala nangyayari na outvote ako. Nagkaroon lang ako ng pag-asa noong pagkatapos ng SONA kasi si mismong presidente na ang may gusto ng budget reform, Your Honor. Rep. Toby, pagkatapos ng small committee, ito na yung basis ng HGAB na hindi na makikita ng ordinaryong congressman. Yun na sinasabi mo. HGAB na po ang makikita nyo. HGAB na po ang makikita nyong kopya. Na hindi nagkaroon ng pagkakataon yung regular congressman na makialam doon sapagkat yun po ay tinrabaho na ng small committee. Yes, Your Honor. Thank you. Continue. So, are we supposed to ask? Meron tayong sinusunod. Are we supposed to ask Congressman Toby before okay. regular natin? Ano ba ho yung process? In connection with the question. Yes, in connection with the disclosure. Proceed. Okay, thank you, Mr. Chairman. Congressman Toby, typically ang budget, diba, sina-certify yan as urgent. So ina-approve on second reading and third reading in one sitting. Yes, Your Honor. That was the basis of my objections earlier on noong 2011, 2012, 2014. Eh hindi mo na ibig sabihin pag sinertify urgent, ang nangyayari po noon, Your Honor. Wala nang 3-day rule. Wala na 3-day rule. Tsaka hindi mo na makikita. Di ba? Inaprubahan mo muna yung, Your Honor, yung third reading, tapos tsaka mo makikita yung kopya ng HGAB. Ang punto ko, ganun ang practice, di ba? Every budget season, dahil certified as urgent, in one sitting, in one day, ina-approve yung budget on second and third reading in one day. Yes, that I don't know if all congresses that I attended kasi nawalan na nga ako ng pag-asa noong after 2015 kasi kahit questioning ko bakit one day, wala naman. I think in one budget season, pinadala naman yung kopya, hindi ko lang alam kung ano year, pero on the same day, since certified urgent, ay aaprubahan. Kaya nga ang naging ko doon, explanation of vote, sabi ko nga doon, and it's in the records of the archives of Congress, Your Honor, sabi ko nga doon, paano naman babasahin yung ganyan kakapal o even hanapin yung in one day? Yeah, but naintindihan ko sa'yo, you're saying na even after the approval on second reading, tapos ng period of amendments, di ba? Approval na on second reading, pwede pa mag-amend. Yes, Your Honor. We approve on second reading, pero nagbigay kami po, before, Your Honor, before we approve on second reading, binigyan namin ng authority yung small committee na palitan kung ano man yung in-approve on second reading. Pero pag in-approve on second reading, yun na yun eh. Yun po yung point ko ever since, Your Honor. Ibig sabihin, pag sinabi ko yun na yun, from NEP all the way hanggang annexes, approved na yan. Lahat ng maliliit na project doon, approved na yan. Your Honor, that was the basis of my questioning ever since. Kaya nga natapos na yung period of amendments. Diba? The period of amendments, doon tayo mag-a-amend lahat ng mga line item. Pero after period of amendments, pag nag-vote na tayo second reading, tapos na yon.
Correct. It's only for reviewing. 3-day rule for review na lang yun. Yes, Your Honor. Tama po kayo. Kaya lang nga, only for the budget, nagkakaroon ng ganon. Yun nga po yung sinasabi ko, Your Honor. Parang binigyan mo ng blankong cheque, yung 4 na tao, na sila yung bago nung inaprubahan ng plenaryo. So sabi ko nga po, Your Honor, paano naging mas powerful yung 4 na tao kaysa doon sa inaprubahan ng plenaryo, Your Honor? Pero para sa akin, yung pagtapos ng second reading, nag-amend pa, parang that's not the usual practice. Kasi pag nag-approve ka ng second reading, kasama na doon yung amendments. Tama po kayo, Your Honor. Kaya nga, sabi ko, sa lahat ng batas na ginagawa, no touch pag tapos ng second reading. Yung BICAM, kasi po, binigyan ng authority yung small committee, yun. Kaya, pwede nilang galawin after BICAM. But Your Honor, I got a commitment, Sec Mina was there on the first day. I got a commitment that they will not do it anymore at this time. I hope pag second reading, pati na yung mga attachments, tapos na. I hope. Kaya nga sabi ko... Dapat ganun. Pati mga attachments, tapos na. Bago, in other words, bago matransmit sa Senado, kasama na lahat ng mga attachments, pati mga projects. Yes, Your Honor. Kasi sabi ko nga, for the record, ulitin ko, hindi ito yung unang pagkakataon na question ko yung budget process. At nawala na talaga ako ng pag-asa na walang mangyayari. Kaya lang, nung nadinig ko yung SONA, since this is the first time na yung Presidente po, Your Honor, ang nagsabi dapat baguhin yung budget process, may pag-asang baguhin yung sistema na yun. Kasi Your Honor, independent po ako ako laging labas eh. So, i-outvote lang ako, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Para hindi maiwanan si Governor Dolor, kanina usapan natin in connection with the testimony in relation to Mindoro Oriental, total nandyan na po kayo. Ano po ang pwede niyong i-contribute sa committee na nabanggit po ang inyong probinsya, Mindoro Oriental? Mr. Chairman, good morning po. I traveled 7 hours from my province using the land trip, the Roro, another land trip, the whole night traveling to... Bago kayo magpatuloy, siguro po ay sumumpa muna kayo, Governor. Si Rep. Toby hindi na namin pinasumpa because may interparliamentary courtesy po kami. Pero kayo po ay... If it's necessary. Mr. Chair, Director General, please administer. Maybe we can also request the other resource persons to stand up and have their oath administered by the in order for us The not to resource waste persons who have not yet administered their oath have not been administered siguro. Si Kong Toby is exempted siguro. Those who are here for the first time. Kindly. Those who are here for the first time, where are those resource persons? Kindly raise your right hand. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. You may take it. Okay. Now proceed, Governor. Mr. Chair, may I be permitted to present a very short presentation so that you will have a context of what truly happened in the province as a microcosm problem in the Philippines. Pwede po ba akong payagan? Minuto lang po, Mr. Chair. Oh, sige. Okay. If I may, Mr. Chair, kung ready na po yung slide, kanina po kasi hindi pinapayagan. Mr. Chair, Mindoro Island is situated at the heart of the Philippines. And ang una po ay nagpapasalamat po kami. I have 4 letters para sa inyo ngayon. 4 words. Nagpapasalamat po kami, Mr. Chair, dahil sa liit ng probinsya namin, we were given this much. From 2022 to 2025, we were given a total from DNEP around 12 billion. Pero nung lumabas na po sa GAA, 30 billion. Total insertion po is 17,820,439,000 as far as flood control projects are concerned, which are 25 million and above. Ulitin ko po, we did not include your other projects which do not include flood control. Kaya lang po yung pagpapasalamat namin, sino po ba naman probinsyang hindi magpapasalamat na ganun kadaming pera,
Napalitan po ito ng panghihinayang. Well, during the Senate hearing in the past, you were discussing about existence or non-existence of a national flood mitigation master plan. Oriental Mindoro has one. In 2019, we have a regional development council endorsed flood mitigation master plan, which is a product of several studies conducted by foreign bodies, even local experts, and the provincial government of Oriental Mindoro. It was duly signed and endorsed to DPWH in 2019. Kaya lang po, ang amount po niyan more or less is 12 billion to solve the totality of the problem of flooding. We have already received more than 30 billion. So kung sinunod po yung flood mitigation master plan ng probinsya, more or less sana, solve na ang problema. Kaya lang po, tingnan nyo po yung nangyari, 2012, 2022, baha, 2023, baha, 2024, 2025, despite the presence of more than 30 billion flood control. Bakit po? This leads to the third P, panlulumo. Bakit po nakakapanlumo? Mr. Chair, simula pa lang po may mali na. Una, di akmang disenyo. Saan po kayo nakakita ng flood control pero dinisenyo ng DPWH na parang gumagawa ng boulevard? Ano po bang gustong gawin ng DPWH? Boulevard for tourism purpose or flood control? 20 meters na lapad na kalsada, tapos lalagyan ng konting semento sa kanan, konting semento sa kaliwa. As early as March 6, 2023, I called the attention of DPWH and all the contractors. Pinatigil ko po yan 1.5 months. Sabi ko po, you are doing something for my province, you didn't even consult us. Sabi nila, ang drawing daw po ay ginawa to solve the flooding. Pinatigil ko po for 1.5 months. And honestly, Mr. Chair, sinabi ko sa mga kontraktor na yan at sa DPWH, pag namatay ako after this at pinapatay ako, kayo ang nagpapatay sa akin. Because we are talking here of 4 billion pesos in 2023. After that, gumuho na po ng 2024. Mr. Chair, Governor, sino yung contractor na yan? Pangalan po ng contractor. Yes. As early as 2023, ang tanda ko lang po ang isa, SunWest. 2025, Mr. Chair, ito na po yung nangyayari. Baha, baha, baha. Sabi ko sa kanila, ang provincial government gumawa ng gabyo noong 2014. 40 million, 600 meters existing hanggang ngayon. Sang dekada, 40 million, almost 1 kilometer. Pero existing. Yung sa DPWH, pakikita ko po mamaya yung difference. Ang pangalawa po, di na akma ang disenyo, overpriced pa. Balik muna ulit. Sabi po sa unang interview ng DPWH, 1 billion per kilometer. That means 1 million per linear meter. Mr. Chair, ganito ho kaikli, 1 million ang halaga. Second po, binago po nila nung sunod na interview, ginawa pong 700 million per linear meter. Number 1, noon 2003, kaming mag-asawa ay tinayo ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. Ipinarehistro namin ito sa DTI, nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number 2, kinalaunan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng gobyerno. Number 4, hanggang dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Number 5, ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay makakakuha kami ng proyekto.
Number 6, dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya, dala ang pera namin mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari, pero hindi nila ito pinansin. Kahit ganon, hindi kami sumuko. Gusto ko pa rin gawin ng tama ang negosyo, kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na mayroong maayos na paggagawa, dekalidad na resulta at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction, kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Interjection, Mr. Chair. What is the interjection? Salamat, Mr. Chair. Kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong, but hopefully pagbalik ay nandito pa rin sina Mr. and Ms. Diskaya dahil meron din po akong mga tanong para sa kanila. Oh yes, Salamat we'll make po, sure Mr. that they Chair. will be here for your questioning. Mr. Chair, point Yes. of order. Bakit hindi na lang tayo bigyan ng kopya ng sworn affidavit imbis na basahin na lang niya so we can para himay na namin yung kanyang sworn affidavit. We'll make sure that all the in order to members will save be time, given a copy, but the chairman is asking them to read it before us for the record. In order to save time, Mr. President, because we have been here since 9 o'clock. We already spent 2 hours and not even one of the senators have asked questions addressed to the resource persons present. I beg the indulgence of the good senator, but it is for the record. This is a sworn statement, at from this statement, kailangan dito sila matanong na mabuti. Proceed. Pakibilisan nyo lang para makatipid tayo ng panahon. Ngunit nung nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff na mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo na mambabatas. Noong una, sinubukan naming labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Magandang umaga po, Mr. Chair at kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo po kay Senator Rodante Marcoleta. Diretso na. Number 15, sorry po. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto.
Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon